Happy New Year, church! Happy New Year! So, it's year 2026. Ready na po ba nating awitan yung Panginoon natin? Amen? Sige po, inaniya ko na. Sige nga po, palakpakan po natin yung Panginoon sa buhay natin. Amen. Natapos po yung taon na 2025. We are now facing 2026. New beginning, new year, and new blessings na may pagkakaloob ng Panginoon. Marami pa pong ipiniprepare ang Panginoon para sa simbahan na to at sa bawat isa para sa atin. So, church, before we start, let's ask for God's presence and God's guidance po. So, let us pray. Let us bow our heads. Hallelujah, Lord God, Jesus, thank you, Father God, for this wonderful Sunday morning na pinagkaloob niyo sa bawat isa sa amin. Father, we thank you for this another year na ipinagkaloob niyo, Panginoon. Still, we're here, Panginoon, and we are always grateful for all the blessings, for all your goodness, for you, Jesus, for coming into our lives, Panginoon. For this gift of family, Panginoon. For this church, for everything that you have done into us, Panginoon. We thank you. Lord, muli, Panginoon, lumalapit kami as one family to your presence. We are humbling ourselves, Panginoon, as we are about to praise you, as we are about to worship you. We are asking, Lord God, that move within us, Panginoon. Hayaan niyo, Lord God, na ikaw ang kumilos, ikaw ang gumabay sa amin, Panginoon. At sa buong gawain na to na aming gagawin, Lord God, may we give glory, honor, and praises to you alone, Panginoon. Lord, tanggalin niyo, Panginoon, na aming focus on ourselves, but let us focus on to you, Panginoon. Nawa, Lord God, ikaw yung maging bida, Lord God, sa aming mga buhay. And Panginoon, ang mga awitin na aming kakantahin, hayaan niyo, Lord God, na ito ay magsilbing mabangong samyo sa inyo, Panginoon. Maging totoo, Lord God, ang bawat awit, bawat lyrics, Lord God, na aming babanggitin, Panginoon. Magsilbi itong panalangin, Panginoon, at magsilbing buhay na awitin para sa inyo, Panginoon. Lord, and as we hear your word, ikaw rin, Panginoon, magbukas ng aming puso't isipan. Ikaw ang kumilos, Panginoon. Lord, we have witnessed your goodness and your faithfulness to us, Panginoon, last year. And Lord, we believe na ikaw rin, Panginoon, ang patuloy na magbibigay ng lahat ng aming mga pangangailangan, Panginoon, for this year. We believe, Lord God, that you will provide and you will do amazing things into our lives for this year, Panginoon. And Lord, ang lahat ng bagay, Panginoon, na itinataas namin sa inyo. Hayaan ng banal na Espiritu Santo ni Lord God ang kumilos sa bawat isa sa amin sa lugar na ito, Panginoon. At ano man pong gawa ng kalaban, Lord God, we are rebuking it in the name of our Lord Jesus Christ. And Father, we are claiming for a victorious, joyful Sunday service, Panginoon. Ama, sa inyo na po namin, Lord God, pinagkakatiwala at itinataas ang lahat ng bagay na ito na may pasasalamat. Sa tangit-dakilang pangalan na aming pinakamamahal na Panginoong Jesus na aming Diyos at sariling tagapagligtas. Ang lahat ay magsabi ng Amen. Amen. Church, buhay po ang Panginoon natin. Amen po ba? Amen. So, we are facing 2026. We don't know what 2026 will throw unto us. Maraming trials, maraming pagsubok, marami ding blessings. Pero one thing is for sure, we will still be living in the presence of God because we know that our God is alive. Amen po ba? We were going to face this year. Hindi natin masasabi na without fear, but one thing is for sure, sasamahan tayo ng Panginoon sa taon na to. Amen? So let's sing this, church, because He lives. Sige po, church, palakpak natin yung mga kamay natin. Let's sing, church. Everyone, let's sing. God sent His Son. They called Him Jesus. He came to know, heal and forgive. He live and die. He live and die to buy my pardon.
holds the future, and life is worth the living just because He lives. Let's sing. How sweet to hold a newborn baby and feel the pride and joy He brings. But greater still, His calm assurance, this child can face uncertain days because He lives. Let's sing, church. Because He lives, I can face tomorrow. Because He lives, all fear is gone. Because I know He holds the future, and life is worth the living just because He lives. Let's sing this. Then one day, across the river, I'll fight life's fight. Don't worry, pain, and then I stand, gives way to victory. I see the lights of glory, and I know He lives. Because He lives, I can face tomorrow. Because He lives, all fear is gone. Because I know He holds the future, and life is worth the living just because He lives. And life is worth the living just because He lives. For the last time, church. And life is worth the living just because He lives. Church, malakas mo palakpak para sa ating Panginoon. Because our God lives. And truly that God is our amazing. Amen po ba, church? Amen. So let's sing this Amazing Grace. And palakpak po natin yung mga kamay natin. And let's sing this song to our amazing God and for His amazing grace unto us. Come on, church. Let's sing. Who breaks the power of sin and darkness, whose love is mighty and so much stronger, the King of glory, the King above all kings, and who shakes the whole earth, who shakes the whole earth with holy thunder, and lifts us breathless in awe and wonder, the King of glory, the King above all kings. Ooh, this is amazing grace. This is unfailing love, that you would take my place, that you would bear my cross, and you lay down your life, that I would be set free. Oh, oh, Jesus, the sing for all that you've done for me. Let's sing, church. Who brings our chaos? Who brings our chaos back into order? Who makes the orphan a son and daughter? The King of glory, the King of glory, and who rules the nations? Who rules the nations with truth and justice, shines like the sun in all of its brilliance. The King of glory, the King above all kings. This is amazing grace. This is unfading love. That you would take my place,
sing for all that you've done for me. Let's sing worthy. Come on, church. Let's sing. Worthy is the Lamb who was slain. Sing it loud. Worthy is the King who conquered the grave. Worthy. Worthy is the Lamb who was slain. Worthy is the King who conquered the grave. Worthy is the Lamb who was slain. Worthy is the King who conquered the grave. Worthy is the Lamb who was slain. Worthy, worthy, worthy. This is amazing grace. This is unfailing love. That you would take my place. That you would bear my cross. You lay down your life. That I would be set free. Oh, Jesus, I sing for all that you've done for me. Oh, Jesus, I sing for all that you've done for me. For the last time, church, let's sing. Oh, Jesus, I sing for all that you've done for me. Amen. For all that He has done. For truly God. Patuloy po nating awitan ng Lord. Church, yung kinanta natin, this is amazing grace. And church, now, let us sing this song that it's all about what we could offer unto our God. Tunay, church, that our God deserves the best that we could offer to Him. And living our lives for Him is one thing. Because we know, church, that this life belongs to our God then. And nothing that we could offer that hindi nang galing sa Panginoon. Lahat ay galing sa Kanya. That's why He deserves everything from us. Let's sing this, church. Lord, I offer. Sing. All that I am and all that I have, I lay them down before you, oh Lord, and all my regrets and all my acclaims, the joy and the pain, I'm making them yours. Things in the past, things in the past, things yet unseen, wishes and dreams, wishes and dreams that are yet to come through. And all of my hope, all of my hope, all of my plans, my heart and my hands are lifted to you. All together, church, let's sing. Lord, I offer. Lord, I offer my life to you. Everything I've been through, oh, use it for your glory. And Lord, I offer my days to you, lifting my praise to you. And as a pleasing sacrifice, Lord, I offer you my life. Minsan pa, church, all that I am, all that I am, and all that I have, oh, I lay them down before you, oh Lord, and all my regrets and all my acclaims, the joy and the pain, I'm making them yours. So things in the past, things in the past, things yet unseen,
and all of my plans, my heart and my hands are lifted to you. Come in, church, and sing, Lord, I offer, Lord, I offer my life to you. Everything I've been through, oh, use it for your glory. And Lord, I offer my days to you, lifting my praise to you, and as a pleasing sacrifice, Lord, I offer you my life. What can we give that you have not given? And what do we have that is not already yours? And all we possess are these lives we're living, and that's what we give to you, Lord. Lord, I offer my life to you. Everything I've been through, use it for your glory. And Lord, I offer my days to you, lifting my praise to you. Lord, I offer you my life. But what can we give? And what can we give that you have not given? And what do we have that is not already yours? And all we possess are these lives we're living, and that's what we give to you, Lord. Sing, church, you're worthy. You are worthy of it all. The Lord God who is worthy of everything. You are worthy of it all. For from you are all things. For from you are all things. And to you are all things. You deserve the glory. Sing, church, you are worthy of it all. You are worthy of it all. Lord, you are worthy. You are worthy of it all, Jesus. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. Sing, church, all the saints. And all the saints and angels, they bow before your throne. All the elders and all the elders cast their crowns before the Lamb of God and sing, you're worthy of it all. Sing it, church. You are worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. Sing day and night. Day and night, night and day, let incense arise. Day and night, night and day, let incense arise. Day and night, night and day, let incense arise. Day and night, night and day, let incense arise. Day and night, night and day, let incense arise. Oh God, day and night,
night and day, let incense arise. Day and night, night and day, let incense arise. Day and night, night and day, you are worthy of it all. You are worthy of it all, Lord Jesus. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory, Lord. You are worthy. You are worthy of it all. Let's in church. You are worthy of it all. For from you are all things. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. Sing day and night. Oh, day and night, night and day, let incense arise. Day and night, night and day, let incense arise. Day and night, night and day, let incense arise. Day and night, night and day, let incense arise. Day and night, night and day, let incense arise. Day and night, night and day, you are worthy of it all, Lord Jesus. You are worthy of it all. For from you are all things, for from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. Oh, for from you are all things, for from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. For the last time, church. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. Malakas pong palakpak para sa ating Diyos. Amen. To whom worthy of all our praises, to whom are worthy of all our worship. Amen. Sandali po tayo yumuko at pumikit, tayo po'y manalangin. Hallelujah. Purihin ka, O Diyos. Ama naming banal, Diyos na makapangyarihan sa lahat, na siyang may likha ng langit at lupa. At siya rin narito sa aming kalagitnaan. Purihin ka, Ama. Diyos, narito kami, nakagalak ang aming puso dahil kapiling ka na namin muli. Salamat sa banal mong Espiritu na nananatiling tapat sa amin. Bagamat hindi kami tapat, O Diyos, lagi kang tapat sa amin, Panginoon. Minsan nakakalimot kami, O Diyos, pero ikaw hindi ka nakakalimot sa amin. Lagi mo kaming naalagaan. Lagi mo kaming pinagagaling sa aming mga karamdaman. Pinasasaya mo po, Panginoon, ang aming puso sa gitna ng kalungkutan. Nawa sa taong ito, Diyos, madama namin ang iyong banal na presensya, Ama, na ikaw ang siyang manguna sa amin, Panginoon, sa lahat ng aming ginagawa, lalo na po sa tahanan mong ito, Diyos, na kung saan dito ka namin sinasamba, dito ka namin luluwalatiin ang iyong dakilang pangalan. Ama, narito rin kami upang makinig ng iyong salita. Salamat na sa mga maririnig namin salita mo na siyang magbibigay kalakasan po sa bawat isa sa amin. At lukuban mo rin po ng banal mong Espiritu ang iyong mensahero, Panginoon. Ikaw po nawa ang maghari sa kanya,
Ikaw ang aming makita at marinig, O Diyos, upang ang aming lubos na kalakasan, spiritual at physical, Panginoon, ay madama namin sa buong maghapon na ito, Diyos. Salamat po sa iyong kapurihan, sa iyong lahat ng kadakilaan. Sa pangalan ni Jesus, ito po ang aming dalangin. Amen. Godly morning po sa ating lahat. Labas po natin ng mga Bible natin. Tapos buksan po natin sa Romans 1, chapter 1, verses 1 to 7. Ayan, mga taga-Roma. Chapter 1, verses 1 to 7. Ako na lang pong babasa. Verse 1 po tayo. Si Pablo na alipin ni Jesucristo, tinawag upang maging apostol. Ibinukod para sa ebanghelyo ng Diyos. 2. Na kanyang ipinangako noong una sa pamamagitan ng kanyang mga propeta sa mga banal na kasulatan. 3. Tungkol sa kanyang anak na mula sa binhi ni David ayon sa laman. Verse 4. At ipinahayag ng anak ng Diyos na may kapangyarihan ayon sa espiritu ng kabanalan sa pamamagitan ng pagkabuhay mula sa mga patay, na ito'y si Jesucristo sa Panginoon natin. Verse 5, sa pamamagitan niya ay tumanggap kami ng biyaya at pagka-apostol para sa pagkasunod sa pananampalataya sa lahat ng mga bansa dahil sa kanyang pangalan. Verse 6, sa mga ito ay kasama kayo na mga tinawag kay Jesucristo. Last verse po tayo siya, verse 7. Sa lahat ninyong nasa Roma na mga inibig ng Diyos, mga tinawag na mga banal, sumainyo nawa ang biyaya at kapayapaang mula sa Diyos na ating Ama at sa Panginoong Jesucristo. Papuri po sa salita ng Diyos. Pwede na po tayong po. Isang mapagpalang linggo po sa inyong lahat. Ito po ay unang linggo ng taon. Amen? Happy New Year sa inyong lahat. Salamat sa Diyos at tayo muli ay inipon niya para sumamba, magpuri sa Diyos na ito. Alam niyo po, napakabuti ng Lord, di po ba? Nakalagpas po tayo ng 2025. Ngayon, naharap na naman po tayo sa bagong taon na ito. 2026. At patuloy tayong umaasa, nagtitiwala na ang Diyos na ito ay patuloy pong sasama sa ating paglalakbay. Patuloy po tayong iingatan ng Panginoon. At nawa, ang buhay rin po natin ito ay patuloy po nating maialay sa Diyos. Kaya salamat at bago po tayo magpatuloy, samahan niyo po ko sa ating panalangin. Tayo po ay manalangin. Amang banal, nagpapasalamat kami sa umagang ito dahil sa muli, idinako niyo po kami sa iyong gawain na kung saan kami ay magpupuri, sasamba sa iyo, pasasalamatan ka namin dahil sa dami na yung biyayang ipinagkaloob po sa bawat isa sa amin. Salamat, O Diyos, maging sa kalakasan na taglay ng bawat isa sa amin sa buhay na ito na patuloy niyo pong dinaragdag, O God. Salamat, O God, na nawa ang aming mga katawang ito ay magamit namin sa pagpupuri at pagsamba sa iyo. Samahan niyo po kami, O Lord, sa aming pagsamba. Samahan niyo po kami at biyayaan ng karunungan at kaalaman at pangunawa sa iyong salita nang sa ganon, ang salitang aming maririnig ay may-apply namin sa aming mga buhay. Dalangin namin pagkilos ng banal na Espiritu sa aming kalagitnaan, higit sa lahat sa aming puso, na kung saan ay patuloy po naming madama na mayroong sa Diyos na mabuti, na hindi po nagpapabaya sa amin. At anuman po ang karumihan ng bawat isa, O Diyos, kasalanan, linisin niyo po kami, patawarin niyo po kami, O Lord, dahil nais namin, O God, maging karapat-dapat po ang aming pagsamba at pagpupuri sa iyo sa araw na ito. Kaya't gabayan niyo po kami, O Diyos, hanggang sa matapos po ang aming pag-aaral ng iyong salita. Sa pangalan ni Jesus, ito po aming samot panalangin. Amen. Praise God. First day ng 21st Sunday ng 2026. Napakahabang panahon na tayo po ay
nadama natin po yung masaganang biyaya ng Diyos, yung 2025. Alam niyo po, ang ating mensahe noong nakaraan, dahil sa kabutihan ng Diyos, ay yung the graciousness of God to His beloved. Di po ba? Nagkaroon po tayo ng mensahe na ang Diyos na ito, sa loob po ng mahabang panahon, for 32 years, ang iglesyang ito ay sinamahan po ng Panginoon at talagang ang kanyang biyaya ay nasa iglesyang ito. Hindi dahil sa iglesyang ito ay naging maayos o walang problema. Bagkos ang biyaya ng Diyos ay talagang ipinagkaloob sa simbahang ito sa kadahilanan na narito po tayo sa magandang lugar. Di po ba? Nasa maayos, komportable, kung saan dito tayo muli sumasamba at nagpupuri. Kaya ang tinalakay po natin noong nakaraang linggo, mga ilang linggo na, ay the graciousness of God. Ang masaganang biyaya ng Diyos. Yes. Masagana po ba ang biyaya ng Diyos? Siyempre, yes. Di po ba? At ang pangalawa nga po ay ang ating mensahe na new beginning. Sisimula tayo sa panibagong buhay na kung saan ay nawa malugod po sa atin ng Diyos. Di po ba? Ang Diyos na ito na patuloy pong nag-iingat sa atin. At sa ngayon po, inais ko po magbigay rin mo ng mensahe patungkol sa Diyos na ito. Katunayan, ang nais ko po sana ay magbigay po ng aralin sa aklat po ng Juan. Dahil nandoon po nakatutok ang aking aralin, ngunit ngayon ay sabi ko nga nawa sa loob ng isang taon ay ma-share ko itong aklat ng Romans. Opo, gusto ko po itong kasi gusto ko po na makita natin kung sino itong Diyos na ito na righteous na kung saan ay na-encounter po natin na tayo ay unrighteous. Gusto ko po makita natin na kung gaano kabuti ang Diyos na ito na kung saan ay sa kabila ng ating pagsalansang sa Kanya, hindi matuwid sa Kanyang harapan, ay inabot tayo ng Diyos. Isang Diyos na matuwid, isang Diyos na banal, ay patuloy pong umabot sa atin upang dalhin po tayo sa isang lugar na maayos, na kung saan ay doon po natin makakasama siya panghabang panahon. Napakaganda po itong aklat ng Romans dahil makikita natin dito, ang pinakatema po kasi ng Book of Romans ay tinatawag na the righteousness of God. Yung pagiging matuwid niya, yung pagiging kabanalan niya, makikita natin dito na kung saan ay magkakaroon siya ng encounter sa isang taong makasalanan. Napakaganda, di po ba? Kung tutusin, siguro wala namang reason ng Diyos para katagpuin pa mga taong ito. Dahil Diyos naman siya eh. Pero sabi nga, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish but have everlasting life. Yun po ang pinakamaganda sa Diyos eh. At dito po sa aklat po ng Romans ay makikita po natin kung gaano kabuti ang Diyos na ito. Alam niyo po, meron po akong aklat kasi na ang author po nito ay si Ed Landry. Siya po ang sumulat ng isang kwento sa sa aklat na ito ng Book of Romans. Gusto ko lang po bigyan ng konting history o background itong aklat po ng Romans para mayroon po tayong idea. Okay po. The history of the entire Bible, Romans. Ito po kasi sinasabi ng author na ito. Ang sabi niya, if you want one book to read that best summarizes the story of the entire Bible, it is Paul's epistles to the Romans. Kung gusto nating malaman, basahin yung mga summarizes na patungkol sa buong libro o sa buong aklat na ito, ang basahin po natin ay yung aklat ng Romans. Sabi ng author na ito, it begins with the depth of human sin and bondage which result in the damaged creation of God. Tingnan niyo po the journey takes us through an unimaginable rescue plan designed by our God of grace for all the catastrophic effects of the fall of man. Itong Diyos na ito na righteous, sabi niya,
ay tiningnan niya talaga ang tao ay nasa kasalanan, gapos ng kasalanan. At ito ay nagkaroon ng damage doon sa kanyang creation sa humanity. But God na ito, ay hindi natin maisip, hindi natin lubos na ma-imagine kung bakit nagkaroon po siya ng plano na i-rescue ang mga taong ito ng mga kasalanan. Dito po ay matatala dito sa Romans yung kanyang biyaya, yung kanyang masaganang biyaya. Kaya maganda ito pala ito, sabi ko nga, biro mo, para mabasa mo yung buong Bible, all the new, ang basay mo Romans. Kasi alam niyo po yung Romans, Book of Romans, chapter 1 to 11, ito po yung mga doctrinal teaching about the Romans. At pagdating po natin sa chapter 12 to 16, ito po yung application. Kung alam po natin ang ating doktrina, ay yung paano naman tayo kikilos at gagalaw bilang mga mananampalataya dahil doon sa ating pinaniniwalaan, yung 12 to 16. So talagang buo siya, no? Maganda talaga. Sabi niya, that rescue takes place on the cross. Paano niya ipinakita yung kanyang pag-rescue? Sa cross. Ipinakita niya po yun sa cross. Sabi niya, where the Lamb of God paid the complete penalty we deserve for our sins. Binayaran niya lahat ng ating kasalanan doon sa cross. Eksakto. Buo. Para tayo ay ma-rescue. Penalty we deserve for our sin. Deserve talaga tayo mamatay dahil tayo nga po ay makasalanan. But God rescued us through the cross. His death on the cross. Sabi niya, He secured the full pardon from our guilt and issued a emancipation proclamation for sins bondage. Rescued a full pardon. Kaya nga po, anong tinanggap natin si Jesus as Lord and Savior, we are being justified. Biro mo, pinawalang sala tayo, not guilty. Ang tao, nung ang Diyos ay nagpatawad sa atin, ibig sabihin, sabi nga sa English, pag nag-aaral ng theology, sabi nga, ang tao raw, nung na-justified ng Lord, sa tingin ng Diyos, ang tao ay tila hindi nagkasala. Pero nagkasala, di ba? Pero dahil sa dugo ni Kristo, nilinis niya po ito. At alam niyo po ba, pag tinignan tayo ng Diyos, ay righteous, katulad ng anak ni Jesus. Why? Yun ang tanong. Because Christ's righteousness was imputed to us. Inilagay ni Kristo ang kanyang pagiging makatwiran sa atin, ipinadamit. Imagine niyo po yun, no? Yung pagiging matuwid ni Kristo, ilalagay sa taong makasalanan. Nung tinanggap si Jesus bilang kanyang Panginoon at tagapagligtas at pag tiningnan ng God the Father, si Brother Dan, parang hindi nagkasalang taong ito eh. Malinis. Kasi nga po, ang nakikita niya ay si Christ. Tingnan niyo po yung favor na yan. Yan po ang nangyari sa atin. No? Sabi niya, this provides us a secure home with the very God we have offended. We offend God. Na-offend sa atin Diyos sa ating kasalanan. But God, the mercy and wisdom of our loving God is displayed as a slave to sin. Na-display, no? Yung kanyang loving God, displayed as a slave to sin, are set free from the bondage. The entire cursed universe is given hope. Jews and Gentiles alike are reconciled to God. All mankind are welcome into one forever family. Christ Church. Kaya ang ganda nito pala, pag binasa ito in the Book of Romans, makikita natin dito kung gaano po kabuti ang Diyos. Alam niyo po, nung unang panahon na ito, itong Imperyong Romano, ito po yung kumbaga sinasabi nating famous. Mahusay po ito. Alam niyo po, ang kanilang mga structure, alam ba, yung kanilang engineering, ay talagang ito po yung matitibay at matatatag. Sila po kasi nung unang panahon itong Roman o Roma, ito po yung pagdating po sa construction,
lalo na po sa kanilang Colosseum, dam, yung tinatawag nilang aqueduct, na kung saan ito po yung parang kanal o tulay na umaagos po rin yung tubig upang daluyan po ang bawat tahada ng maiinom. Sila po ang unang gumawa nun. At ito po ay matitibay. Ang kanilang mga road ay talagang matatatag, matitibay. Hindi po gaya ngayon, di po ba? Tingnan niyo po yung mga support. Sa kanila talagang konkreto. Siguro kaya ito po yung ginagaya, no? Ito yung ginagaya ng mga arkitekto, yung kanilang mga gawa noong unang panahon. Yun talagang matatapat sa ngayon pagdating sa construction. Siguro dapat itong aralin talaga ng 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 mga arkitekto kung paano po talaga sila magbi-build ng isang matibay na bahay o buildings, o Colosseum at iba pa, kalsada. Itong Romans ay sobrang ganda. Ito po ay kilala at sikat sa kanilang kapanahunan. At walang makakatalo po rito, mahirapan po sila. Maging sa tinatawag nilang sa digmaan. Tingnan niyo po yung kanilang armor na sinusuot ng mga sundalo. Nakikita niyo po ba yon? Alam niyo po, pag pinapakita yung armor of God, ang idinidisplay ay yung armor ng Romans. Hindi ko lang nailagay, hindi kasi ako marunong kung anong ganun. Yung po ang idinidisplay. Kasi ang gawa po nila ay talagang panglaban. Ang kanilang, lalo na po yung armas nila na parang espada, sa kanila po hindi mahaba Hindi malaki, hindi malapad. Ganito lang. Kasi ang katwiran nila, pag malaki, dalawang kamay ginagamit, winawasiwas. Sa kanila, pag maliit lang, tao lang naman yan, di ba? Mas mabilis paggamit. So, matatalino po sila. Kanilang sandalyas ay hindi po basta-basta sandalyas. Kasi noong unang panahon, ang digmaan po, may mga nakatanim na matutulis sa lupa. Pag inapakan po yun ng sundalo, naapakan, tinamaan yung paa, mapipilay. So pag sa labanan, wala na, mahirapan po siya. Pero sa kanila, ang sandalyas po nila kasi noon ay balat na makakapal. Mahirap po tumusok. Kaya po sila, pagdating armor of God, pinapakita yung picture ng Romans, no? Paano nila sinusurot yung kanilang helmet. Ang galing. Di po ba? Tingnan niyo po, pagdating sa salvation, anong ginagamit ng mga verses ang tinatawag na Roman road? Kasi yung road nila talaga noon matatatag matitibay. Hindi lumber yung pinaka-support. Siguro nito. Kaya ganun po ito katibay, itong mga Romano noong unang panahon. Kaya lang, dumating po yung pagkakataon na ang Romans ay bumagsak. Ano-ano po ba ang dahilan ng pagbagsak ng Romans? Sabi niya, political weakness. Weak ang kahinaan ng kanang politika. Matindi po ang politikahan din sa kanila. Ito po, walang pagkakaiba siguro sa atin. Politika. Ano nagpabagsak sa kanila? Governmental corruption and internal fighting. Meron ba tayo nito ngayon? Ang sabi kasi, what led to the fall of the Roman Empire? Number 1, political weakness. Number 2, governmental corruption and eternal fighting. Number 3, widespread immorality. Ito po ang pinakamatindi sa Romans. Immoral. Ito po ang kanilang pinakasakit. Tapos, class conflict. When we say class, kumbaga, mayaman, mahirap. Kasi noon, pag mahirap, talagang pag-slave, slaves talaga. Pag-slave po ng Romans, ay wala po talagang karapatan ng Romans, yung slave, sa kanilang buhay. Kumbaga, hawak po pati buhay ng mga mayayaman na slaves nila, yung buhay ng kanilang slave. Sila po nasusunod at wala pong karapatan magdesisyon yung kanilang slave. Ang tindi po noon sa kanila. Tapos sabi niya, environmental problems. Marahil yung kanilang environment na hindi po naaayos dahil sa korupsyon. Divided capital. At dumating po ang Roma na ay nahati sa sobrang laki ng imperyo. Eastern and Western, nahati. Ngayon, ang reason bakit hinati,
Kasi sa tuwing sila po ay lulusubin ng mga barbarians, ay nahirapan po silang sumaklolo dahil sa lapad. Hinati nila at may dalawa pong namubuno sa dalawa. So ganun pong ginawa nila. Tapos sila po ay nasira rin sa mga pestilence o plagues o mga dilubyo. Why? Marami po silang Diyos. Iba't ibang Diyos ang kanilang sinasamba. Yun po ang sila. May Jupiter, may Neptune, may Apollos, may Diana. Hindi ka matay yung iba. Meron ka po sila Diyos ng alak. Kung gusto nyo, malasing kayo, magkaroon kayo ng maraming alak, manalangin kayo kay Bacchus. Kung gusto nyo, yumaman, magkaroon ng wealth, manalangin kayo kay Mammon. Hindi Mammon. Anyway, malapit na rin, di ba? Mammon. Ang dami po nilang Diyos. Talagang itong imperyong ito ay pinagpala. Ngunit dumating po ang panahon na sila po ay bumagsak. Dahil hindi po sila naniniwala o sumasamba sa isang tunay na Diyos. Imagine niyo po kahit anong tibay, anong tatag, anong husay ng isang bansa o anumang ng tao man, kapag wala po ang ating buhay naka-incline dito sa totoong Diyos, babagsak. Kaya itong si Paul, ito si Pablo, katunayan nung isinulat niya po ito, hindi pa po siya nakakarating sa lugar na ito. Itong Roma. Ang sinasabi, bakit nagkaroon doon ng Kristiyano? Ano ba nangyari? Sino ba ang nagdala at sino nagtatag nito? For sure si Pablo hindi, dahil hindi naman siya nakarating. Ang kanilang mga pagsisiyasat, maring ito ay ang nagpasimula nito yung mga taong nanggaling noon sa Day of Pentecost, doon sa chapter 2 ng Acts na nakadalo sa Pentecost Day. Na kung saan nang umuwi sa Roma, ay narinig po nila doon ang preaching about the gospel. So ngayon, possible, dahil wala namang apostol na nagtayo roon. Pero itong si Pablo, nang sinulat niya po ito, kasi may mga Kristiyano na doon, at ang kanilang argumento ay sinasabi na itong mga Kristiyano ito na na-born again, ay dapat bumalik sila sa kanilang pananampalatayang Hudyo. Judaizer. Gusto nila bumalik. Kaya ito si Pablo ay gusto niyang ibigay yung tunay na ebanghelyo. Kaya ito po ay sinulatan niya. Sumulat siya. Anyway, sa akin medyo malayo na rin akin na share. Pero ito po, ang nais ko lang ibigay po ngayon sa inyo kasi yung greetings niya, yung pagbati niya sa dito sa Aklat ng Roma. Yung paano niya binati yung mga mananampalataya doon sa Roma. Kasi meron na kung saan ay nagugulumihanan sa kanilang tayo dahil merong naghihikayat sa kanila na bumalik na kayo sa dati ninyong pananampalataya. Pero ang iba ay naninindigan naman na hindi dito kami kasi nakilala na nila yung tunay na Diyos. Di po ba? Kilala nila eh. So nagpapatuloy sila. Marahil si Pablo, nais niyang dumating dito ay para mapalakas po talaga ang mga mananampalataya sa Roma. Yun po ang kanyang nais. At dahil dito, ang una niya pong introduction or introductory word na kung saan ay pinamagatan nga natin, ang pamagat po nito ay Paul's greetings to the Romans. Ang kanyang pag-greet. Okay. Ngayon, walang ano. Okay. Sabi niya, how did he greet them? Paano ba niya binati? Kasi ang pinaka tema o pinaka konteksto ng ating binabasa yung patungkol sa pagbati ni Paul sa mga taga-Romans.
So magtatanong tayo, paano ba siya bumati? Paano niya binati ang mga taga-Romans? Narito po ang mga key points na atin pong ibibigay. Number 1, by showing His humility. Yan po ay makikita natin sa verse 1. Sa paglalahad po kasi ng mensahe, kailangan ang ating tutulo ay may kaugnayan din sa ating tanong. At yung tanong na iyon, kailangan sagutin po ng mga verse na ating ginagamit, ating teksto. Otherwise, pag hindi po ito naganap, hindi po tayo nagpipreach ng maayos. So, sasagutin dapat yan ng verse, di po ba? Ang tawag po rito pag nag-aaral po ay, by showing His humility, ang tawag po dyan ay exegetical idea. What is the exegetical idea? Kasi nagtanong ako Nagtanong po ako, di ba? How did He greet them? Ang unang sagot po natin, by showing His humility. Okay? Pangalawa, paano niya binati ang mga taga-Roma? By proclaiming the good news. At yan po ay mababasa naman natin sa verses 2 to 6. Yan po. At ang pangatlo, nating tanong, by praying with a blessing. Verse 7. Okay. So, malinaw po natin. Ang titulo, Paul's greetings to the Romans, and the question is, how did he greet them? Number 1, by showing His humility. Sinasabi niya, ano ba sinasabi ng verse? Sa verse 1, ito po sinasabi, by showing His humility, Paul, a servant of Jesus Christ, called to be an apostle, separated unto the gospel of God. Yan po ang verse 1. Ngayon, pag tinanong mo, paano niya ipinakita na yung kanyang pagbati ay pinakita niya yung kanyang pagpapakumbaba? The answer is the word servant. Servant. Ang pagbati niya ay may pagpapakumbaba kasi sinabi niya, Paul is servant of Jesus Christ. Dati hindi siya servant ni Christ Iba yung kanyang pinapanginoon. Pero ngayon, pinakilala niya na siya ay alipin ni Jesus. Very specific pa siya sa kanyang Lord, Jesus Christ. Servant. Kasi yung servant ng unang panahon, sa Greek word na doulos, when we say doulos sa Greek, ang ibig po kasing sabihin nito kapag ikaw ay servant, sabi ko nga sa Romans, lalo na po yung family, di ba, yung class, yung may mayaman, may mahirap, pag ikaw ay naging alipin, ang isang alipin ay wala na pong karapatan sa kanyang buhay. Ganon po katindi pag sinabi mong doulos. Hindi na po siya makakapag-decide without the decision of his master. Siya na po, imagine niyo po, pwede po ba ngayon yan ngayon? Kumbaga, wala kang agenda. Hindi ka pwedeng dumiskarte ng sarili mo. Ang kailangan, lahat ng iyong desisyon ay magmumula doon sa inyong Panginoon. Imagine niyo po yung pagpapakilala niya, Paul, a servant, sa Greek word yung doulos, ay walang karapatan maging sa kanyang buhay. Pag ibenta ko, patayin ako, ano man ang gawin sa akin, okay lang. Grabe no? Di ba? Ay si Paul, hindi naman dating ganun. Persecutor nga siya Siga nga siya Pero dito, nung inintroduce niyo yung kanyang sarili, matindi yung kasi pag sa Greek ito inuusisa, matindi yung pagpapakilala niya dito sa aklat na ito. Servant, doulos, walang karapatan sa kanyang buhay. Inalis niya lahat. Yan po ang nangyari. Sabi niya, called to be an apostle. Tinawag para maging apostol. What does it mean? Di ba? Magiging instrumento rin po siya ng kanyang Panginoon sa isang gawain. Apostle. Si-share niya kung ano yung kanyang Panginoon, kung sino ito. Kaya lang maganda rito, itong apostle nito ginagamit, meron po itong authority.
na ibinigay ng kanyang Panginoon na kung sino man gawin niyang apostle, dapat yung kanyang sinisiran ay makinig. Dahil yung sinasabi kalimbawa, ni Paul, ay may kapangyarihan ito dahil doon ito nanggaling sa isang Panginoon. Ito pa maganda, naging apostle siya. Bakit? Bakit siya ginawang apostle? Kasi niya, separated unto the gospel of God. Sineparate siya patungkol po doon sa ebanghelyo, sa mabuting balita. Inihiwalay siya. Hindi na po siya isinama doon sa dati niyang pinaniniwalaan. So dito, makikita natin na eto pala yung kanyang introduction. Sa kabila ng kanyang ngayon ay persecutor, siga, pwedeng pumatay, pero ngayon, hindi. Maliban na lamang kung iutos ng kanyang Panginoon. Wala na po siyang karapatan. So yun po ang kanyang in-introduce dito dito sa mga taga-Romans, dito sa mananampalataya dito. Kasi that time, sa kanilang paligid, ang Romans, sabi ko nga, ay maraming ginudiyos. Pero ito si Paul, ipinakilala niya, a servant of Jesus Christ. Sinasabi niya, isa lang naman talaga ang Diyos eh. Hindi si Bacchus, hindi si Diana, hindi si Jupiter, hindi si Apollos, hindi si Neptune. Jesus Christ. Di po ba? An apostle. Gayon, inihiwalay ako. Bakit? Para mag-share lang ng ebanghelyo. Why? Kasi itong ebanghelyo ay magbibigay ng pag-asa. Pag-asa. Buhay. Ang ebanghelyo ay sino po tinutukoy sa ebanghelyo kapag pinagkatiwalaan tayo na ibahagi ang ebanghelyo. Sino po ang tinutukoy dito na nakapaloob doon sa ebanghelyo? Si Jesus. Amen? The gospel. Jesus Christ. Yun talaga ang i-share natin about Jesus Christ. The death and resurrection of Christ. Doon po siya inihiwalay. Alam niyo po itong si Paul, na-encounter niya po ito si Lord doon sa daan ng Damascus sa Acts chapter 9, no? Na kung saan siya talaga papatay niya mga Kristiyano, pero ang Diyos na ito ay hinarap siya, encounter with Jesus Christ. At dito po nalaman niya, kilala niya kung sino itong tunay na Diyos. Sabi niya, servant of Christ, called to be an apostle, set apart for the gospel of God. Now, sabi nga, ang alipin o doulos sa Greek ay isang taong namatay na sa sarili upang mabuhay para sa kanyang Panginoon. When you say doulos, servant of God, ang aking lahat na karapatan sa akin ay patay na yun, wala na yun. Ang magpapakilos na lang sa akin ay ang aking Panginoon. Walang sariling agenda, ang buhay ay para lamang sa layunin ng Panginoon. At ano ang layunin ng Panginoon para sa kanyang buhay? The gospel. Ipahayag mo. Ngayon, pinapakita niya doon sa miyembro, doon sa iglesia sa Roma, dahil hindi pa niya po ito nakikita eh. Hindi pa niya napupuntahan. So, ang kanyang introduction ay inintroduce niya lang ang kanyang sarili. Servant, apostle, set apart. Para makita nila yung kanyang layunin, no? Pag sakaling dumating siya ron, siguro sasabihin ng mga, ay, isa siyang apostol. Yan po ay iniwalay talaga para sa mabuting balita. So may pagkakakilanlan na. So yan ang the first point, no? Sabi, by showing his humility. Pangalawa, ang sabi, how did he greet them? By proclaiming the good news. Hindi lamang po yung sinasabi niya na, yung kanyang humility. But eto, kasi nga sabi sa verse 2, kung babasahin po natin, which had promised afore by his prophets in the Holy Scripture concerning his Son, Jesus Christ our Lord, which was made of seed of David according to the flesh. Verse 4, I declare to be the Son of God with power, according to the Spirit of holiness, by the resurrection from the dead. And verse 5, by whom we have received grace and apostleship for obedience to the faith among all nations for his name. Verse 5, among whom ye are also called of Jesus Christ. Ano-anong makikita natin dito patungkol sa how
did he proclaim the good news. Ang una dyan, itong good news na ito, yung word na promise for. Before. Itong mabuting balita na isi-share niya ay hindi lang po itong suddenly nag-appear o bigla niyang nalaman. Ito po ay pinlano na ng Diyos noon pa man. Which He had promised afore by the prophets in the Holy Scripture. Etong Ebanghelyo, etong good news, ay hindi lang po ito nangyari sa kanyang kapanahon before. Sa lumang tipan, noon pa man. Before the creation, meron na po ang plan and Lord doon sa mga taong alam niyang nagkasala. Kaya makikita natin itong Diyos na ito, imagine ninyo po, hindi pa tayo nabubuhay, hindi pa pinapanganak, wala pa po, may plano na pala. May plano na. Kaya ito pinapakita ni, itong Diyos nito may plano na. Patungkol sa Ebanghelyo. Ay ano po ba yung Ebanghelyo? Ayun nga, sinasabi ko, nagbibigay ng pag-asa. Di po ba? Magbibigay ng pag-asa. Ano pa yung mga word niya dyan? Sinasabi niya, through the prophet. Sa lumang tipan, sa pamagitan ng mga propeta, ipinahayag ito ng mga propeta. Sa Isaiah chapter 9 verse 6, ipapanganak isang bata, magiging prinsipe at hari, prinsipe ng kapayapaan. Ang tinutukoy dito in the future, ito po yung lalabas na sa Yesu Kristo. Sa Isaiah yon, sanay. Hinula na yan. Nandiyan na po yan. Sa scripture, concerning His Son, yan po yung mga word na makikita natin dyan. No? Concerning His Son, descended from David. Ito po yung nagbula sa lahi ni David. At dito sa bagong tipan, mababasa po natin dito kung paano yung lineage, yung kapanganakan ni Jesus Christ, kung saan nagmula sa pagiging tao niya. At kasama nga po rito yung kasama siya sa lahi ni David. At nakasulat din po yan sa scripture. According to the Spirit, lalo na po yung resurrection from the dead. Mababasa na rin po natin yan sa scripture. Jesus Christ our Lord. So, yung kanyang pag-introduce sa kanyang sarili, kasama rin po rito yung ebanghelyo na dala-dala niya. If ever mapunta siya roon, ito ang aking ibabahagi rito. Kasi grabe pong kalapastanganan at maraming wicked ways ang makikita doon sa imperyong Romans. Talagang sila po ay, sabi ko nga, lalo na po yung sexual immorality, mga immoral, matitindi po roon. Kaya nga po siguro mga kason po nila doon ay, about sexual Opo. Kasi yun po sila. Kasi maraming case, no? Kaya lang, siguro, gusto ni Pablo na nawa ang ebanghelyong ito ay makapagbigay liwanag. Kasi, itong dadaling niya ay hindi bago. Noon pa man, pinakita niyan. In summary, sabi ko nga, ang ebanghelyo ay pangako ng Diyos na natupad kay Kristo. Yes, no? Bagamat thousands of years, long ago, siguro before the creation, nandun na rin po yung promise ng Lord. Ito po ay nagkaroon ng katuparan pagdating ni Kristo. Magkakaroon. So, katatapos lang natin ang Pasko. Nakita natin may isang batang ipinanganak, no? Na talaga magbibigay ng katubusan sa sanlibutan. Kaya, although maraming debate dito, ang pinakamaganda lang po sa atin, naniniwala tayo na walang anumang argumento pa dahil basta may isang Diyos na mabuti na pumunta sa lupa upang magbigay ng biyaya. Okay? Yun po maganda Sabi niya, ipinahayag ang kanyang pagka-Diyos at pagkatao. Si Jesus, na bumaba, ay pinahayag niya yung kanyang Diyos at pagkatao. Tao, Diyos. Yun po ang naging malaking problema na naman. Tao, Diyos. Kaya ang iba, hindi naniniwala sa Jesus ay totoong Diyos kasi tao. Ang iba naman naniniwala. Di po ba? Ganun po nangyari. Pero hindi natin alam, ito po ay kalooban ng Diyos. Kasi, ang ililigtas nga ni Jesus ay tao. That's why, nagtao po siya. Para malaman niya rin kung anong damdamin ng pagiging isang tao. Nagutom, napagod, nalungkot, yun po ay natuwa. So gusto niya malaman. Ang hirap
na kanyang babatahin, sabi niya. At ang ebanghelyong ito, alam niyo po, itong good news ay naglalayon na magdala ng pananampalataya, faith, magkakalob ng faith na kung saan magkakaroon po ng pagsunod dapat ang sino man mananalig sa Kanya, susunod sa Kanya, kay Jesus. Lahat ng bansa, kailangan, yung kikilala kay Jesus ay susunod. Sumusunod po ba tayo? Minsan, Lord, minsan di kami sumusunod eh. Pag sinabi niyang maaga kami, hindi kami nagiging maaga eh. Di ba? I mean, pinapatamaan ko ba kayo? May patama ba ako? Alam niyo po, ito yung Diyos na gustong i-share ni Jesus Christ. Opo. Na minsan, parang taken for granted tayo. Na kung saan hindi sana, no? Kailangan mag-obey tayo at susunod tayo. Alam niyo po, kumbaga, no, pag binigyan natin ng kwento, cinematic, siguro makikita natin si Jesus nang galing sa malayong lugar, pupunta sa isang tao para iabot yung kanyang biyaya. Pagod, grabe, hirap. Ay, bakit mo ginawa yan? Kasi love ko yun eh. Di ba, no? Pag drama natin, yung kanyang pagpunta rito, di ba nakakatawa? And then yung pinagbigyan mo naman, numatanggap eh. Okay lang. Okay lang. Minsan kahit hindi ako magpasalamat, magpuri sa Diyos. Eh, binigay naman niya eh. Pero hindi natin alam na napakalaking bagay pala sa atin yun. Para sa atin. Kasi mapapalayo po tayo talaga sa Diyos kung hindi natin siya makikilala. Ito po yung ini-introduce ni Pablo. Ang pangatlo kasi, sabi niya, how did they greet them? By praying with a blessing. Ito si Pablo. Bakit? Ano ba sabi sa verse 7? Ito po kasi, to all that be in Rome, beloved of God, called to be saints, grace to you and peace from God our Father and the Lord Jesus Christ. That's a word of blessing. Sabi niya, grace to you and peace from God our Father. Love by God. Sabi niya, when we say love by God, minamahal ng Diyos, ang mananampalataya hindi lamang miyembro ng isang relihiyon. Pag na-born again kayo, ay hindi lang kayo miyembro, kundi personal na inibig ng Diyos. Amen? Personal niya tayong inibig ng Diyos. Sabi niya, love by God. Imagine niyo po yan, ini-introduce ni Pablo ito. Love, you are loved by God. Hindi ka nilove dahil kasama ka sa reliyon, kundi personal itong ibinigay sa iyo ng Diyos. Sabi nga, hindi po tayo kaibig-ibig eh. Pero inibig po tayo ng Diyos. Dapat makita po yon ng bawat isa. Tapos, anong sabi niya? Called to be saints. When we say saints, santo, ano po yan? Upang maging banal. Banal. Ang pagiging banal ay hindi dahil sa sariling gawa. Tayo, kung hindi tayo kinatagpo ni Jesus, imposible pong maging banal tayo in our own effort. Hindi natin kaya magpakabanal. Ang panlabas ay pwede, kaya lang ang Diyos ay nakatingin doon sa panloob. So itong Diyos na ito, ang pagiging banal ay hindi dahil sa sariling gawa, kundi dahil sa pagtawag ng Diyos. Tinawag niya tayo. Ibig sabihin, sila ay tinalaga para sa Diyos at para sa Kanyang layunin. Saints, tinawag tayo para maging banal. For what reason? Meron tayong layunin. My purpose. Hindi tayo niya pinabanal nang walang dahilan. Anong gagawin sa inyo? Banal lang kayo? For what? Meron. May layunin ba ang Diyos sa tao? Yes. Di po ba?
May layunin ang Diyos. At yan po ang pinag-aaralan dito tuwing Sunday School. Ang isa rito nga po yung Great Commission to evangelize, to preach the gospel, to share the gospel about Christ, His death and resurrection. Yan po si Jesus, yan po ang ating purpose na kuminsan nalilimutan din natin. Banal, biyaya, grace. Sabi niyan, grace to you. Grace. What is grace? Ito po ay biyaya na hindi karapat-dapat ibigay sa atin pero ibinigay ng Diyos. We're not deserved. Hindi tayo deserve dito. But God talagang ipinagkaloob po sa atin ito. Nang walang duda. Walang alinlangan. Ang biyaya ay karapat-dapat na kabutiang loob ng Diyos. Ano ito? Kaligtasan, pagpapala na hindi natin kayang abutin. Hindi natin kayang kamtin. Ang kaligtasan ito na biyaya, hindi natin kayang makamit sa sarili nating kalakasan, talino, at husay. Hindi natin kayang abutin, kunin ang kaligtasan na inilaan ng Diyos para sa atin. Tingnan niyo po yung anong niya, no? Yung ang gusto ni Pablo, makita ito ng mga mananampalataya. Ito. Kasi meron doon sa kanilang kapanahunan na nakikipag-argue si Pablo dito sa mga Judaizer. Sinasabi niya na, bumalik kayo sa pagiging Judaizer. Hindi rito sa pagiging born again. Kasi hindi kayo maliligtas kung hindi kayo susunod dito sa kautusan ng Moses. Circumcision, magpatuloy kayo. Pero hindi, sinasabi ni Pablo, ang kaligtasan ay true faith in Christ. Christ alone. Solo Christo, sabi ng Latin. Solo fide, sabi naman sa Latin. Faith alone. So itong pagpapakilala niya ay talagang makikita natin ang biyaya ng Diyos ay talagang hindi natin maano kung paano ito nangyari sa akin na ako isang makasalanan ay mahalin ng Diyos. Na ako si Pablo kasi di po ba mamamatay ng mga Kristiyano? Di po ba hindi ko alam kung paano ba't nangyari ito sa akin? Na ako isang lasinggero, mandaraya, sugalero, babaero, abutin ako ng Diyos sa ganitong kalalagayan. Kung hindi nga ako deserve Chismosa, ang daming kasalanan ng tao. Pero ang Lord na ito, walang kaali-alinlangan, abutin tayo. Suwail. Kaya ako, sabi ko lagi, pinapatuto ako siguro kung number 1 ako, kandidato talaga sa impyerno. Kasi nagsasalita po ako na masama sa Diyos Opo, lahat yata ng salitang masama, nasabi ko sa Diyos Nasabi ko po talaga yun. Pero ang Diyos na ito, binago niya Ang sinasabi sa akin ng Diyos ngayon, sabihin mo, mabuti ako. Yes, mabuti po talaga ang Diyos. Kung hindi sa Diyos na ito, hindi rin ba makakatayo dito Walang karapatan din po akong tumayo. Pero sabi ko, itong biyaya ng Diyos, hindi ko rin malaman. Bakit? Alam niyo po, kung yung sa salita natin ngayon, baka sasabihin ko sa Lord, Lord, nag-iisip ka ba? Nag-iisip ka ba, Lord, na totoo, punta akong langit? Pero alam niyo po, ang Diyos, walang kagatol-gatol. Oo naman. But Lord, mahal kita. Alam niyo po, yung hindi ko paano yung minala ko ng Diyos. Ano sabi diyan? Kapayapaan ay bunga ng pagkasundo ng tao sa Diyos kasi sa pamamagitan ni Kristo. Alam niyo po, nagkakaroon ng panloob na kapayapaan
kung tayo ay may maayos na relasyon sa Diyos. Opo. Sabi nga rito, peace from God, our Father, the Lord Jesus Christ. Ano ibig po sabihin nun? Etong ama at ang anak ay pantay lang sila. Hindi pwedeng mataas ang isa, isa mababa. Pinapakita na Pablo, God the Father, itong si Jesus Christ, isa lang. Kapwa Diyos, nagpapakita ng pagkaisa o kaisa sila sa pagiging Diyos at otoridad. Kaya nila magbigay ng biyaya, blessing. Pinapakita na ito kasi argumento lalo yan eh. Lalo nga sa Roma, sabi ko nga, napakarami silang Diyos na kinikilala. Ito si Pablo, very specific na sinasabi, Jesus Christ and the Father and Jesus Christ. They are one. Pero sinasabi niya, pareha sila. Ang biyaya ay kaya pang ibigay ng Diyos na ito. Galing di ba? Alam niyo po ba, itong chapter 1 verses 1 to 7 sa Greek text, one sentence lang po yun. Imagine niyo po, no? Isang sentence lang pala yun. Pero dito, verse 1, verse 2, verse 3, verse 4. Why? Normal po kasi sa kanila nun yung mahabang sulat na yan, pwede sa isang salita lang. Sa ngayon, hindi na, di ba? Kama, tuldok, may ganon, mga colon. Tingnan nyo po, babasahin ko. Kapag King James po ang ginamit ninyo, totoo. Na itong verses 1 to 7 ay isang sentence lang sa Greek text. Bakit? Pag tinignan po natin, sabi niya, by showing his humility, Paul, a servant of Jesus Christ, called to be an apostle, separated unto the gospel of God, Sa verse 2, which he had promised afore by his prophets in the Holy Scripture, concerning his Son Jesus Christ our Lord, which was made of seed of David according to the flesh, Verse 4, declared to be the Son of God with power, according to the Spirit of holiness, by the resurrection from the dead, by whom we have received grace and apostleship, for obedience to the faith among all nations, for his name, among whom are ye also called of Jesus Christ, and dito sa verse 7, to all that be in Rome, beloved of God, called to be saint, grace to you and peace from God our Father, and the Lord Jesus Christ, tuldok. Doon lang may period. Kumbaga, pinapakita sa atin na ito isang sentence lang kung bakit ganito ang introduction ni Paul. Gusto lang niya ipakita siya ay hinirang, may layunin ng Diyos, lalo na ipahayag po itong mabuting balita. Isang salitaan lang. Approve sa kanila. Sa ating panahon po ngayon kasi medyo para mas madaling maintindihan natin, ito, toldok, colon. Pero dito, isaan lang. Ang galing po ng introduction niya. Para makita ng mga mananampalataya doon, ito yung kanyang layunin. Isang salita lang. Ito ang gusto ng Diyos na mapangyari. Sa Greek text kasi, hindi pa uso ganoon marahil yung paggamit ng mga comma o colon. Napakaganda po nito. So makikita natin, dito, sa una, kaya nga, kung tuloy-tuloy, kung paano niya binati ang mga taga-Romans, ay pwede nating sabihin by showing his humility, by proclaiming the good news, and then by praying with a blessing. 3 key points lang. Doon sa ilang verses. At yan naman po talaga. Kasi nga, yun po ang pinapakita ng mga verses. Okay. Sa ngayon,
Nakita natin ang layunin ni Paul, no? Kasi gusto niya po itong mapalakas sa mga taga-Romans dahil sa baka mahikayat po sila bumalik dahil ang paligid po nito, mga idolaters Lalo na po ang paggawa ng mga kasama na yung pagsamba talaga sa iba't ibang Diyos. Dahil ang layunin niya po ay mapatibay po ito. Pero sa atin sa panahon ngayon, ano kaya ang nagiging implication nito sa atin kung ganito pala itong si Paul na ginamit ng Diyos para ipahayag yung kabutihan at tayo ang maging recipient. Na tayo naging recipient po ng good news ng Ebanghelyo. Amen? Nung tinanggap natin si Jesus as Lord and Savior, tayo ay sons and daughters of God. Di po ba? We belong to God's family. Okay? Ngayon, sa atin kaya, ano naman kaya ang implikasyon nito sa atin? Ganito pala kabuti ang Diyos na ito. Etong Ebanghelyo, etong good news, ay naiprepare na pala nung una pang panahon ng mga propeta, ng banal espiritu, na kung saan, tayo pala ang magiging recipient. Ano sa ating palagay? Ano kaya mararamdaman natin sa ngayon? Tayo mga Kristiyano na, wow! Isa pala ako sa naging recipient ng yung plan ng Diyos na ito. Alam niyo po, nagbigay po ako ng ilang practical implication. Sa atin, for Christians today, para sa atin po ito. Ito po kasi, ito yung pag-introduce ni Paul doon sa mga taga-Romans. So, kunin lang po natin ang implication nito sa atin sa panahon ngayon. Okay. Number 1. Kung ito ang Diyos na ito ay ganito po kabuti, we must live a life of humility before God. Amen? Bakit kaya? Alam niyo po kasi yung good news hindi sa atin nagmula At ito po'y hindi biglang napunta sa atin. Ito po ay pinlano pa ng Diyos nung unang panahon. So, maisip natin, ganun pala ako pinagplanuhan ng Lord. Ganun niya pala ako minahal. Hindi ako pinapanganak pa. Hindi pa nga nag-asawa nanay at tatay ko. Maging lola at lolo ko, wala pa Maging ang mundong ito Oh, ganun pala yon. So, kung ganito pala, at hindi talaga natin to ma-attain ng ating sarili, dapat marunong tayo magpakumbaba, di po ba? Kasi kung wala yung Diyos na ito, wala naman talaga tayo Wala. Anyway, maging maring narito tayo ngayon, dito. Pero pagdating po sa ending ng buhay natin, saan po ba tayo talaga? Wala. Sabi niya, our identity is rooted in God's calling. Not a personal achievement or social position. True ministry begins with a humble servant. Lalo na po yung mga sa ministry. Marami po ngayon sa ministry, lalo na po yung mahusay, hindi po maiwasan yung magmalaki. Mga sikat, mahusay. Pero hindi po yung dapat. As a servant of God, we must be humble. Bagay ako hambog, hindi humble, di ba? Pero we must be humble. Kasi kung wala naman talaga ang Diyos na ito, wala naman po talaga kami. Opo. Kahit anong galing po namin, wala po mangyayari yan. Number 2, we must be grateful because the gospel is God's initiative. Imagine niyo po, we must be grateful. Mapagpasalamat tayo. Ito hindi po natin inisyatibo ito. Sa akin to, ako naggawa nito ako nagplan nito But God, anong alam natin? Pero ang Diyos nito na maalam sa lahat, siya ang nag-initiate sa atin nito. So tayo, mapagpasalamat tayo. Ay, salamat. Okay na ako. Ang ginawa ko lang, nanampalataya kay Jesus, nagsisi, nanalig, sumunod. Siya naman nagbigay Ay, salamat sa Diyos, walang kahirap-hirap. Walang kahirap-hirap. Diyos na ito, napakabuti at talagang mabuti. Hindi po tayo niya, sige, tatanggapin kita, bibigyan kita ng kaligtasan, pagpunta mo sa church, dito sa sambahan,
magmula doon sa baba, ang paglakad mo ay palahod, pakyat rito, para makamit mo ang biyaya. Di ba? Hindi may kondisyon, di ba? No? Yung para wala. Talaga initiative yan ng Lord. Kaya grateful tayo. Lagi tayo nagpapasalamat sa Diyos. Pagising pa lang sa umaga, nagpapasalamat tayo sa Diyos. Lord, salamat po. Alam mo, ang lola ko kasi, hindi naman siya born again. Pero siya, religyosa. Marami siyang katunayang Diyos eh. Pero ang pinakasikat na Diyos niya si Jesus Christ, yung cross. Yun lang kagandahan sa lola ko. At ang isa sa tinuro niya sa akin na natutunan ko po, maaga kang gumising, pagising mo, kasi sa probinsya, di ba, bintana itutukod, titingala sa langit at magpapasalamat. Hindi born again po yung lola ko. Pero napakagandang gawi ng isang mananampalataya, di ba? Pagising, tumitingala sa langit, nananalangin at nagpapasalamat. Di ba ang ganda? Minsan, may gano'n ng Diyos no? Kaya sabi ko, si Lola siguro nakarating ng langit. Kaso, hindi pa namin alam noon ang pagiging born again paano mangyayari? Si Lord lang rin na nakakaalam. Okay? Number 3, tingnan po We must praise God because Jesus Christ is the center of the gospel. Yes, salamat tayo dahil hindi iba-ibang Diyos ang inilagay kundi si Jesus Christ. Kung iba-iba at marami, katulad no sa panahon ng Romans, alin ba rito? Anyway, bagay, very specific naman yung Diyos nila. Pag sinabi si Diana, merong ganito siya. Si Apollos, si Jupiter, ito talagang pinaka-Diyos dito. Dito tayo. Ganon. Pero sa atin, di nakakalito We must praise God because Jesus Christ is the center of the gospel. Etong Jesus na nagkatawang tao, nag-alay ng kanyang buhay, at muling nabuhay sa ikatlong araw, na sino mang manampalataya sa kanya ay may buhay na walang hanggan. Isa lang. Hindi na tayo pwedeng sumamba rito, sumamba roon, kung kanino. Idagdag natin dito kay Jesus Christ para hindi tayo bitin. Wala na, di ba? Siya na, siya ang pinakasentro. Walang ibang sentro si Jesus. Kasi si Pablo, yung talaga sinasabi niya, sa umpisa pa lang the servant of Jesus Christ. Sentro lagi. Pangapat, tingnan po natin. We must be submissive to God because the resurrection confirms Christ's authority. Kung nag-aalinlangan na si Kristo ay hindi siya ang otoridad, hindi siya makapangyarihan, pero dahil sa kanyang resurrection, na-confirm Christ's authority. Alam niyo po ba kung sino mang naniniwala sa Diyos na ito, sumamba sa Lord and Savior, mamamatay physically. Pero pagdagdang panahon, dahil sa ang Yesus na pinanampalatayanan natin ay nabuhay at lahat ng nananampalataya sa Diyos na ito ay muling mabubuhay. Yun po ang pinakamagandang regalo. Kaya mga Kristiyano, may forever. Amen? Meron. Sabi nila, walang forever. Hindi sila nakakakita ng Bible, hindi nila nabasa ang Bible. Sila hanggang dito lang. Pero mga Kristiyano, mawala sa mundo, pero pagdating ng panahon, bubuhayin sila ng Diyos at makakasama forever. Tingnan niyo po pag hindi po natin alam ng Bible, pag sinabi, may forever ba? Wala. Pero kami mga Christian, meron. Bakit? Mamatay man kami, muli kami mabubuhay at makakasama naman ng Lord namin ito forever Di ba, napakagandang inspirasyon ito para patuloy po tayong mamuhay na nakalulugod sa Diyos. Kasi imagine niyo po yan, binigyan ninyang yan forever. Kasi ang hirap naman forever na hindi rin kasama ang Diyos. May hindi rin May forever din. Maging ang walang Diyos, may forever. Kaya lang, yun ang problema, may kaya. Walang aircon. Mainit. Mahirap. Di ba? May forever din naman. Kaya lang, may ganung salita. Kaya lang, talo.
So, submissive tayo. Magpasabit tayo sa Lord na ito. Huwag na tayong pumalag. Pag inutusan tayo ng Lord, kung ano yung utos sa atin, sundin na po natin. Minsan, mahirap po mamuhay talaga na magiging Kristiyano, di po ba? Parang ang daming restriction. Kailangan ganito ka magsalita. Ganito, kailangan, alam niyo po, ang ibang ang Kristiyano talagang ang lumanay magsalita. Parang hindi makakabasag ng plato eh. Ba't ka na magsalita? Alam mo naman kami mga born again eh. Ang hinahon, no? Ang hinahon talaga. Talagang parang hindi mo, nakakayang kausapin. Pero pag nagalit ka, makikita mo talaga, di po ba? Pero ang gusto kasi ng Panginoon yung makatotohanan. Okay? Submit tayo sa Lord ng buong katotohanan. Huwag po tayong wala yun eh. Kilala po tayo ng Lord eh. Basa niya po tayo eh. Ang maigi lang, magpasabit lang po tayo sa Diyos na ito. And number 5, ito nga, we must be confident in our identity. Christians. Because we are loved, minahal tayo, called, and set apart. Iniwalay na po tayo. So, kung gusto po nating makihalo pa doon sa mga barkada nating dating gawi, hindi tayo na set apart siguro. Hindi pa rin po talaga siguro tayo inihiwalay. Kaya nga si Sister Elsa at si Sister Emma, pinagtali na nila yung kanilang bandana eh. Ayaw na nilang mas set apart. Sila natuwa ako na. And then, Diyos na ito, hiniwalay po talaga tayo. No? Kapag hiniwalay na tayo sa mundong ito, alam niyo po, no, yung pagiging born again, minsan napakatagal. Ako na-experience ko po kasi matagal. Although hiniwalay na ako ni Lord, sabi niya, I accept Jesus Christ as my Lord and Savior, so mamumuhay na ako. Alam niyo po, taon yun. Hindi ako naging automatic. Yung alam ba, mga ilang buwan lang. Diba bro? Nagtatago pa nga po kami kay Brother Rudy. So, kasi may ganun kami. Di ba? Maamoy ni Brother Rudy. Christian kami. Christians. At ako po ay Kristiyano noon. Talagang straightforward, sinasabi ko sa kainuman ko, born again ako. Kainuman ko po, born again ako. Imagine niyo po yun. Born again ako. Christians ako, pare. O tagay, para makarami tayo. Ang tagal. Hindi ko alam, minahal pala talaga ako ng Lord. Love. Tinawag. Ako hindi ko rin alam na tinawag din ako sa ministry. Ang gusto ko lang po kasi ako, music. Gusto ko music. Guitar, drums. Yan lang po ang gusto ko. Dahil yung pagiging lasinggero ko noon, alam niyo po itong biyayang binigay sa amin ng Diyos eh. Lahat ng kaklase ko sa inuman, nagsama-sama po kami na tumanggap sa Lord. Kami yung tinatawag ng unang panahon dito sa simbahan na Santa Ana Group. Pare-pareho pong lasinggero yon. At kami po pagdating ng unang panahon kasi, di ba, nung araw, pag inuman may gitara. At yung mga music na yun na tinutugtog namin, ayun din po nag-inspired sa amin kung paano po namin gamitin dito sa church. Pero, ibang musika na po. Kasi marunong kami mag-gitara, marunong kumanta. Ginamit din po yun ng Lord sa amin. Alam niyo po ba, sa tagal ng panahon, halimbawa mga 30 years o 25 years na hindi na po kami nagkita, tuwing sa Facebook, no, sa Messenger, yung magkaibigan, alam niyo po, yung mga kabarkada ko, kasama ko, ang kanilang mga anak ay nasa music ministry. Grabe talaga, nagkatuloy-tuloy na sa music din. Sabi ko, ang galing ng pagkaano sa amin talaga ng Panginoon. Kaya itong Panginoon ito, pag tumawag talaga, hindi mo pagsisisihan eh. Nagsisisi po ba kayo? Tinawag kayo ni Lord?
Parang ayaw nyo. Lord, bawiin nyo na. Alam nyo po, no? Wala tayong pagsisisihan eh. Kasi, ang lahat ibibigay ni Lord, binigay niya lahat. Pinakita na po niya sa atin. All we have to do is just to submit to God. Obey. Amen? At ano man po ang nais ng Lord, bagamat minsan mahirap, iwanan mo na yung kirida mo. Masama yan. Lord, 1 year pa. Hindi pwedeng ganun, di ba? Iwanan mo na yung pagiging lasinggero mo. Lord naman, dati nga gin, ito, beer na lang, Binabawasan mo pa, di ba? Iwanan mo na yung pandaraya mo. Lord naman, dyan na nga ako kumikita, Pitik-pitik na lang nga ito. Kukunin nyo pa. Hindi po. Buo. Mahirap. Kala nyo po ba? Ang hirap iwanan ng bisyo. Kaya na mga nakasama ko nagsisigarilyo, may mga candy, hindi alam, paano ko ba mawawala ito sigarilyo? Ang iba naman talaga hindi mapigil. May naabutan ka ba, Bro Rudy, noon na ginano niya sigarilyo dahil dumating ka? Di ba? Ang hirap. Pero alam niyo po, dahil sa biyaya ng Diyos na ito, ay kaya po natin lagpasan. Amen? Ngayon, hindi po tayo perfecto, pero by process, hinuhubog po tayo ng Diyos. As long na naka-incline po tayo sa Kanya, huwag po tayong lalayo. Kasi pag lalayo po tayo, mas mahirap. Minahal na po tayo ni Lord. Pinatikim na po niya sa atin yung Kanyang kagandahang loob. Yung Kanyang promise na pagdating ng panahon, dadalan kita sa aking piling. Alam niyo ba sa Philippians 3:20 na ang ating pagkamamamayan ay langit. Langit. Kaya nga si Paul, ito nung sinulat niya, alam niyo po, sabi niya, for me to live is Christ and to die is gain. Philippians 1:21. Ang tindi ng paninindigan niya. Patay kung patay. Susunod ako sa Diyos na ito na umibig sa akin ng walang alinlangan. Imagine niyo po yun, di ba? Hindi natin kaya po yun. Pero by grace, malalagpasan po natin yan. Magtiwala lang po tayo sa Diyos na ito. So itong introduction ni Paul na ito, dito sa Book of Romans, ay para palakasin din po yung mga mananampalataya. Dahil po sila napaliligiran ng mga taong kakaiba rin po paniniwala. Na sana, nawa, walang mapawalay pa po sa Diyos na ito. Itong Savior na ito, na talagang nag-alay ng kanyang buhay para sa kanyang mga minamahal. Yun po ang kagandahan. So, introduction pa lang po ito, makikita po natin kung paano po inintroduce ni Paul yung kanyang sarili, yung gospel, at yung biyaya na nais niya. The grace of God be with you. Grace of God, the Father and of the Son. Kaya nga po, yung mga born again, ang ano po niyan ang bukang bibig niyan, God bless you. Grace po yung biyaya po yun. Saan po natin yung natututunan? Natutunan po natin rito yun. At yun po talagang identity natin, sabi niya. Yan po ang we must be confident in our identity. Yes. We are Christians. We are the Son of God. Di po ba? Pinagmamalaki natin yan. Minsan nasisira po talaga yan. Nadudungisan. Pero ang Diyos na ito ay talagang napakatyaga sa bawat isa sa atin. Tyaga po siya. Alam niyo po kung pikunin ng Lord, siguro konti na lang yung born again ngayon. Napikon? Ano to Tagal na kitang inuutusan na tumigil ka na riyan. Ayaw mo pa rin uwi na. Uwi na. Ubus na. Pero ang Diyos na ito ay mabuti. Because we are loved. Itong pagmamahal na ito po ang tingnan lagi natin. We are called. Maraming tao po ang sanlibutan. Siguro, sa sandaigdigan, hindi lang po trillion ang tao, di po ba? 1 trillion, hindi lang siguro. Marami. Pero, isa po tayo sa nabiyayaan ng Diyos na ito, yung kanyang kaawaan sa atin. Tigit sa lahat doon ay patuloy po tayong inihihiwalay sa mundong ito, na kung saan yung the wicked ways of this world
Patuloy po tayong iniwalayo. Dito ka anak, huwag ka dyan. Maputik dyan, dito ka. Ganda rito. Di ba ang sarap? Lord, gusto ko rito. Mas masarap dito eh. Hindi, huwag ka nga dyan eh. Batukan kaya kita. Parang ako ganun eh. Lord, dito gusto ko eh. O sige. Pahirapan na lang kita para maranasan mo yan. Alam niyo po, merong ganun eh. Every time na tayo po umalis sa Lord, nagkakaroon po na mabibigat na consequences. Alam niyo po, pag naranasan po natin yon, although makakabalik po tayo sa Lord, pero yung damage, hindi na po mawawala. Na-damage tayo. Di po ba? Dahil sa ating kalukuhan, napilay, nabulag, nawala ng paa, nawala ng kamay, nabagok ang ulo. Nako, ang dami. Sa akin, hindi physical gaano. Sa pamilya ako na-atake ng Lord. At yun ang pinakamahirap sa palagay ko. Isa sa pinakamahirap, mawalan po ng pamilya dahil sa katigasan ng ulo. Pero but praise God, nanatili po siyang mabuti sa akin, maging sa inyo marahil. Kaya sa taong ito po ang ating pag-aaralan. Kung sinong itong matuwid na Diyos, righteous, ay kakatagpuin tayo na hindi matuwid. Ano ang kanyang gagawin sa atin? Paano niya tayo hubugin na maging katulad ng kanyang anak na si Jesus? Ang dami po rito sa aklat ng Roma. At makikita po natin dito ang kagandahang loob ng Diyos na ito. Kaya purihin natin ang Diyos. Amen? Purihin natin. At sa taong ito, ako po'y dumadalangin na tayo, sama-sama, na patuloy pong sasamba at magpupuri sa Diyos na ito. Whatever, ano man ang mangyari sa atin, yan ang sinasabi ko po, ano man po ang suliranin natin dito sa iglesia, ano man po ang ating nagawa rito sa iglesia, huwag po tayong lalayo sa Diyos, lalo po tayong mapapahamak. Lumapit po tayo at magmanatili at magpatuloy sa Diyos na ito. Ano man ang mangyari. Napakaikli lang po ng buhay kung gagastusin o gagamitin natin to sa walang kapararakang pamumuhay. Sa Diyos natin gamitin. Although, kumbaga, literal na parang gumagapang tayo sa pagsunod. Importante, sumusunod po tayo sa Diyos. Kasi ang mundo po ay patuloy tayong sinisiyas at tinitingnan. Ito ba, born again na to? Ito ba? Ano to eh? Tingnan mo naman magsalita to. Di po ba? Tayo natitingnan eh. Importante, ang puso natin ay naka-incline po rito sa Diyos. Huwag po tayong lalayo para wag po tayong mapahamak. Kung sasabihin natin tayo abala lagi para sa ating kabuhayan, mahirap po yun. Kasi ang God ay kaya mag-provide. Sa ngayon, sa panahon natin, marami nakakaligtaan ang Diyos. Lalo na po ito, araw ng pagsamba sa Diyos. Araw ng pasasalamat natin. Sa loob ng sanlinggo, naman tayo pinabayaan ng Diyos. Di po ba? Pero gagamitin pa po natin sa iba eh. Hanap buhay, kumita, para may kabuhayan. Seemingly, totoo naman, parang totoo, di ba? Gagamitin natin ang pera eh. Gagamitin natin panggastos, pero hindi natin alam yung kapalit. Napapalayo tayo na napapalayo sa Diyos. At ang lahat ng kikitain at lahat ng mapapasa atin, walang value. Walang eternal value. Panglupa lang talaga. At hindi aabot ng langit. Kaya nga po ang sarili natin eh. Kaya kami as chaplain, sabi nga sa amin, ano ba motto natin? If you want to find yourself, you must lose it in the service of others. Parang gusto mo makita sarili mo, gamitin mo yung sarili sa kapwa. Wow! Ang hirap yata noon, di ba? Hindi naman po sa alam niyo po, ako ngayon sabi ko nga, ba't ba ako nasuong dito sa chaplain na ito? Kasi lahat ng gagawin po rito ay, volunteer. Pero dahil yun nga ang motto ng school, yun po ang train sa amin, pero nyo gagamitin kayo. Sa jail, tuturo kayo sa PDL, jail guard, tuturo po kayo.
Sa mga nakalaya sa DOJ, gagamitin po kayo. Coach, sa schools, gagamitin rin po kayo. Wala naman pong benepisyo kahit 5 eh. Kahit 5. Maliban na lang, yung city mayor, may ilagay po kayo sa payroll. Eh kung wala. Di sarili mo. Sabi ko nga, bubulong-bulong ako. Bira, oh. Nag-aaral ako, ang laki nagastos ko. Gagamitin ko pala sa libre. Di po ba? May logic ba siya? Wala, di ba? Hindi wala sa hulog eh. Wala sa hulog po yan eh, di ba? At hindi po maliit na pera ang labanan sa pag-aaral. Tapos gagamit mo, oh, thank you, Chapa. Opo. Libre na nun. Okay na. Kamot batok. Pero yan po ang buhay na may pagsunod sa Diyos. Minsan parang kawawang-kawawa. Pero hindi natin alam, tayo pala yung bida. Amen? Sa lupa lang tayo kawawa. Pero pagdating ng panahon, tayo pala ang bida. So huwag po tayong matakot gumawa ng mabuti. Naabot ng ating kakayahan at ang Diyos po magbibigay ng gantimpala sa bawat isa sa atin. Purihin po natin ang Diyos. Sa umagang ito, salamat. Nawa nga po, pagsimula ng bagong taon na ito, patuloy po tayo, seryosohin po natin ating paglilingkod sa Diyos. Huwag po natin hayaan na mahadlangan na anumang gawa ng masama o kaaway para tayo ay lumayo pa sa Diyos na ito. Mabuti po ang Diyos natin. Hindi niya po tayo pababayaan. At yun po ay naranasan ko na rin sa aking buhay sa ngayon. Hindi man po perpektong buhay, pero ang biyaya ng Diyos ay nariyan pang kami po ay tulungan. Kaya nagpapasalamat po ako sa Diyos. At walang hanggang papuri at pasasalamat ang patuloy kong gagawin sa Kanya dahil talagang mabuti po siya. Salamat po sa Panginoon. Tayo po'y manalangin. Amang banal, ako po'y nagpapasalamat. Kaming lahat nagpapasalamat o Diyos dahil napakabuti niyo po sa amin. Salamat o Lord sa minsayang ito na kung saan ay si Paul, kung paano niya po ay pinakilala ang kanyang sarili na may pagpapakumbaba, kung paano niya po inilahad ang mabuting balita na nauukol po sa iyong mga minamahal at ang salita ng biyaya. Lord, tunay na napakabuti niyo po sa inyong mga anak. Kami po'y dumadalangin, O God, na tulungan niyo po kami at turuan patuloy na mamuhay para sa iyo. Alam namin, O Lord, sa bandong ito ay maraming sagabal o balakid. Pero patuloy po kaming umaasa, naniniwala na, O Diyos, na kaya niyo po kaming iligtas, kaya niyo po kaming itayo, anuman po ang aming kalalagayan. Kahirapan, karamdaman, ba't ibang suliranin, alam namin, O Lord, na kaya niyo pong i-provide ang lahat ng aming pangangailangan. Salamat dahil nariyan ka at alam namin hindi ka rin po nagpapabaya. Kaya sa umagang ito, salamat po sa iyong mensahe na kung saan nawa patuloy po naming matutunan ang iyong aklat na ito. Mabasa namin. Sa ganon, makita namin kung sino at gaano ka kadakilang Diyos sa aming buhay. Tulungan niyo po ang bawat isa sa ngayon, O God, ay may mga kabigatan pa po at suliranin, O Lord, lalo na sa kanilang pananampalataya. Katagpuin niyo po ito, Diyos. Madama po nila ng bawat isa na mayroong isang Diyos na mabuti na kailanman ay patuloy na aagapay sa bawat isa sa amin. Kaya Diyos, kami po'y nagpupuri, nagpapasalamat sa iyong dakilang pangalan. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen.